Diyos ng Digmaan Azura. Kabanata 441, Pagsira sa kontrata. Dahil sa malakas na pressure, nahirapan si Xingju na huminga. Hindi lamang nagsimulang bumagal ang kanyang katawan na orihinal na lumilipad pasulong, agad siyang nawalan ng balanse. Sa huli, nahulog talaga si Xingju sa mga ulap sa ibaba. Ano ang nangyayari sa kapangyarihang ito? Ito, tila ang pagsugpo sa kaluluwa. Ito ay talagang isang pagsupil mula sa kaibuturan ng kaluluwa. Mula nang mabuksan ang kaluluwa ng Soul Eater Clan, ito ang unang pagkakataon na ako ay napigilan ng kapangyarihan ng ang kaluluwa. Si Xingju ay nahulog sa ulap sa isang malungkot na kalagayan. Buong lakas siyang tumalikod at tumingin sa kapangyarihang pumipigil sa kanya mula sa langit na may hindi makapaniwalang tingin. Noon lamang niya napagtanto na ang tuktok ng kanyang ulo ay ganap na natatakpan ng itim na gas at idiniin nito si Xingju. At iyon, ang Dark Soul na binanggit ng Soul Eater Blade. Nang makita ang maringal at nakakatakot na Dark Soul na dumidiin sa maliit na katawan ni Xingju, pinilit ni Xingju na tumayo. Gayunpaman, sa sandaling iyon, tila wala siyang kapangyarihan. Parang, nanginginig ang kanyang kaluluwa. Sa sandaling iyon, tuluyan na siyang nawalan ng lakas na lumaban. Damit, dito ba talaga ako mamamatay, Xingju? Sa harap ng ganoong sitwasyon, si Xingju ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin at ang kanyang mga kamao ay nakakuyom ng napakahigpit kaya't maririnig ang mga langit-ngit. Hindi siya galit, ngunit ayaw niyang tanggapin iyon. Siya ay naglagay ng labis na pagsisikap at pawis sa daan. Kung talagang namatay siya dito ngayon, sa mga kamay ng spiritual weapon ng kanyang clan, si Xingju ay talagang makakaramdam ng labis na pagkakamali. Little brat, napakahina mo talaga. Gayunpaman, nang si Xingju ay labis na ayaw at nasa bingit ng kawalan ng pag-asa, isang summoning voice ang biglang tumunog mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Xingju na nagdilim ang kanyang paningin. Nang mabawi niya ang kanyang katinoan, nalaman niya na siya ay talagang nasa kailaliman ng isang madilim na espasyo. Sa sandaling ito, ang paligid ni Xingju ay dumadaloy ng hindi mahahalata na mga daloy ng liwanag. Tila may kakaibang bagay sa harap niya, ngunit ang pinakamahalaga, talagang naramdaman ni Xingju ang napakapamilyar na pakiramdam dito. Ito talaga ang pinagmulan ng kaluluwa ni Xingju, at ang kakaibang bagay ay ang anteng-anteng na binaril ng soul cry sa kanyang katawan. Ang ibabaw ng anteng-anteng ay naglabas ng hindi maipaliwanag na gas na hindi mailarawan ni Xingju. Bagamat wala itong pisikal na anyo, umaaligid ito doon na parang isang makapangyarihang demonyong dragon. Kung gaano ito kalakas, hindi masabi ni Xingju. Tila nalampasan nito ang lahat sa kontinente. Senior, ngayon mo lang ba ako kinakausap? Ang kakaibang anteng-anteng ay hindi gumagalaw, ni kahit anong ingay. Nang makita ito, maaari lamang magtanong ng maingat si Xingju. Ito ay dahil hindi na ipakita ni Xingju ang kanyang kamalayan sa pinagmulan ng kanyang kaluluwa. Ngayong nahaharap siya sa isang nakamamatay na banta, wala siyang oras para mag-isip ng paraan para makatakas, kaya hindi siya pupunta rito para mag-aksaya ng oras. Gayunpaman, nagkataon na ang kanyang kamalayan ay pumasok sa pinagmulan ng kanyang kaluluwa sa isang kritikal na sandali. Nangangahulugan ito na malamang na ang misteryosong pag-iral na ito ang nagpatawag sa kanya dito. Kung hindi, sino sa tingin mo? Nang tumunog ang boses ng punishment execution, muling umalangaw ang paos na boses na puno ng sinaunang aura noon. Kasabay nito, ang manipis na gas na nakapaligid sa anteng-anteng ay agad na naging masiksik. Dalawang malamig na kislap din ang lumitaw mula sa loob at tumingin sa punishment execution. Pwede ko bang malaman kung bakit ako tinatawag ni Senior? Ang boses ng misteryosong pag-iral ay puno ng dignidad. Bagamat hindi ito partikular na nagbabanta, sa sandaling magsalita ito, hindi mapigilan ni Xingju na makaramdam ng panginginig ng kanyang puso. Maingat niyang tanong, ano yun? Siyempre para iligtas ka, brat, ang iyong buhay at kamatayan ay orihinal na walang kinalaman sa Diyos na ito. Gayunpaman, ginamit talaga ng Soul Devouring Blade ang kapangyarihan ng Diyos na ito para harapin ka, kaya may kinalaman ito sa Diyos na ito. Ang Diyos na ito ay gagawa ng exception upang tulungan ka sa pagkakataong ito. Gayunpaman, ang iyong buhay at kamatayan ay nasa iyong mga kamay sa hinaharap. Ang Diyos na ito ay hindi na muling tutulungan ka. Finally, I'll give you a word of advice. Brute courage is not the action of a wise man. Bago ka magkaroon ng lubos na kumpiyansa, mas mabuting huwag kang hawakan ng anumang mapanganib. Kung hindi, ang nangyari ngayon ay tiyak na mauulit. Scram. Ang boses ng misteryosong pag-iral ay parang kulog na dumadagandong sa mga tainga ni Xingju. Hindi lamang ito malinaw na naaninag sa kanyang mga tainga, kundi matatag din itong nakatatak sa kanyang puso. Habang umaalingaw ang huling dalawang salita, natuklasan ni Xingju na ang kanyang kamalayan ay bumalik sa kanyang katawan. Nasa harap niya ang mundo ng sinaunang libingan na lumalamon ng kaluluwa. Gayunpaman, sa sorpresa ni Xingju, ang madilim na kaluluwa na dapat ay tumakip sa kalangitan ay ganap na nawala sa sandaling ito. Tuluyan na itong naglaho na parang hindi na nagpakita. Nang muli niyang tingnan ang blade na lumalamon ng kaluluwa, nakita niya na ang blade na lumalamon ng kaluluwa ay nagsiwalat ng tunay na anyo nito. Ang espiritu ng sandata ng Soul Devouring Blade ay talagang tumama kay Xingju sa isang nakakatakot na bilis na may masamang tingin. Bukod dito, habang lumilipad ito, hindi ito tumigil sa pag-ungot.
Bastard, bastard ka. Anong ginawa mo? Bilisan mo iabot mo ang Dark Soul ko. Kung hindi, dudurugin kita habang nabubuhay ka pa. Roar. Ang espiritu ng sandata ng Soul Devouring Blade ay napakabilis. Nang maunawaan ni Xingju ang sitwasyon sa kanyang harapan, ang espiritu ng sandata ng Soul Devouring Blade ay dumating na ng malakas na putok. Habang winawagayway nito ang kanang braso, naging matalim na higanteng kuko. Ang higanteng kuko ay naglalaman ng labis na kakilakilabot na kapangyarihan, at kapag ito ay kumaway, malamig na liwanag ang bumaril sa lahat ng direksyon. Kung si Xingju ang tinamaan nito, malamang na mapunit siya sa isang iglap. Swoosh! Sa harap ng ganoong sitwasyon, halos hindi malay ni Xingju na tumalon at umatras. Kasabay nito, iwinagayway niya ang kanyang manggas upang palabasin ang sinag ng Battle Chi sa pagtatangkang pamagalin ang pag-atake ng Soul Devouring Blade. Bang! Gayunpaman, nang tumalon si Xingju, isang nakakagulat na eksena ang nangyari. Hindi lamang tumaas ng ilang beses ang bilis ni Xingju, agad siyang humiwalay sa blade na lumalamon ng kaluluwa. Sa sandaling ang Battle Chi na casual niyang pinakawalan ay nakipag-ugnayan sa Soul Devouring Blade, talagang pinalipad nito ang espiritu ng sandata ng Soul Devouring Blade. Nang bumagsak ang espiritu ng sandata ng Soul Devouring Blade sa lupa, nagulat si Xingju nang makitang napakahina na ng aura nito. Anong nangyayari? Ako. Ang kapangyarihang ito, sa totoo lang. Nakapasok ako sa high-level combat Emperor realm. Ang biglaang pagbabago ay naging sanhi ng pagkagulat ni Xingju. Upang malaman ang katotohanan, nagmamadaling inilabas ni Xingju ang kanyang kamalayan sa kanyang katawan. Sa sandaling ginawa niya iyon, napagtanto ni Xingju na hindi niya namalayang nakalusot siya sa antas ng high-level combat Emperor. Higit pa rito, sa sandaling ito, ang puwersa ng kanyang kaluluwa ay sumailalim sa isang pagbabagong nakakasira sa lupa. Ito ay talagang ilang beses na mas malakas kaysa sa dati, at maging ang kakanyahan ng kanyang aura ay nagbago ng malaki. Iyon. Ang talagang aura ng Dark Soul. Maaaring ito ay. Hindi, siguro ito ay. Tiyak na nakatulong ito sa akin. Tungkol sa naturang pagbabago, ang unang bagay na naisip ni Xingju ay ang mahiwagang bagay na naninirahan sa pinagmulan ng kanyang kaluluwa. Ang mahiwagang bagay ay nagsabi na ang Dark Soul ay tila ang kapangyarihan nito, at sinabi nito na gusto nitong tulungan si Xingju. Bagamat hindi alam ni Xingju kung paano ito ginawa, sigurado siyang ang misteryosong bagay ang tumulong dito. Ang pagbabago sa isang kisap mata ay ganap na nagpabago sa sitwasyon. Ang ganitong kapansin-pansing pagbabago ay mahirap isipin ni Xingju, dahil ang lahat ng ito ay puno ng imposibilidad. Gayunpaman, kahit na ano, ito ay tunay na nangyari, at ito ay isang magandang bagay para kay Xingju. Sa walang katulad na kagalakan at pananabik, muling itinoon ni Xingju ang kanyang tingin patungo sa espiritu ng sandata ng Soul Devouring Blade. Sa sandaling ito, ang espiritu ng sandata ay tila nakilala ang sitwasyon sa harap nito, at ang galit na galit nitong mga mata ay napuno na ngayon ng takot. Bastard, ano ka ba talaga? Bakit nagagawa mong limunin at dalisayan ang Dark Soul na hirap kung dinalisay sa loob ng libu-libong taon? Bagamat nagpakita rin ng gulat ang espiritu ng sandata sa harap ng biglaang pagbabago ng sitwasyon, ang hindi pagnanais nitong tanggapin ay nagtulak pa rin ito upang alamin ang dahilan sa likod ng lahat ng ito. Kehe, sa tingin ko may nakalimutan ka na. Ang Dark Soul ay isang kapangyarihan na nakalagak sa iyo. Dahil ito ay nakadeposito, wala ito sa iyo, at maaari mo itong pinuhin. Binabawi ko lamang ang pag-aari ko. Hindi mo ba naiintindihan? Bahagyang pinaikit ni Xingju ang kanyang mga mata, at isang mahinang ngiti ang sumilay sa gilid ng kanyang bibig. Tinapakan niya ang kawalan at naglakad patungo sa espiritu ng sandata ng blade na lumalamon ng kaluluwa. Ikaw, anong ginagawa mo? Paano kung ninakaw mo ang Dark Soul ko? Huwag mong kalimutan na teritoryo ko ito. Nang makitang si Xingju ay naglalakad patungo dito, ang espiritu ng sandata ay lalong nataranta. Habang nakatitig ito kay Xingju, kinaladkad nito paatras ang katawan nitong lubhang na sugatan, na para bang gusto nitong bumalik sa blade na lumalamon ng kaluluwa. Nang malapit na siya sa espiritu ng sandata, biglang huminto si Xingju, at pagkatapos ay tumingin sa katawan ng Soul Devouring Blade na lumalamon ng kaluluwa na puno ng pananabik. Sa pagtingin sa Soul Devouring Blade na kasing laki ng bundok, hindi mapigilan ni Xingju na mapangiti sa pag-asa. Buzz! Biglang hamampas si Xingju gamit ang kanyang kanang braso, at sa sandaling lumawak ang kanyang kanang palad, isang maringal na puwersa ng pagsipsip ang lumabas mula sa kanyang kamay. Sa sandaling ito, ang marahas na unos ay parang bahana na basag sa isang dam, at nakaharang na ito sa paningin ng lahat. Ang malakas na puwersa ang naging sanhi ng pagbabago ng panahon sa lugar. Hindi mabilang na piraso ng mga durog na bato ang umatake patungo sa Punishment Executioner na parang bagyo, ngunit lahat sila ay nabasag sa loob ng kalahating metro mula sa Punishment Executioner, na naging alikabok. Sa ilan ng napakalakas na puwersa, maging ang talon na lumalamon ng kaluluwa na mahigpit na ipinasok sa bundok ay nagsimulang manginig ng marahas, na parang tinatawag ito ng malakas na puwersa. Kalokohan. Nang makitang nagbago ang Soul Devouring Blade, napagtanto din ng espiritu ng sandata ng Soul Devouring Blade na may mali. Sinubukan niyang tumayo, parang gusto niyang bumalik sa katawan ng Soul Devouring Blade. Gayunpaman, ang kapangyarihang ipinakita ni Xingju ay masyadong malakas.
Hindi banggitin ang pagbabalik sa katawan ng Soul Devouring Blade, napakahirap para sa kanya na gumawa ng isang hakbang pasulong. Bang! Sa wakas, hindi napigilan ng Soul Devouring Blade ang kapangyarihan ni Xingju. Kasabay ng pagbagsak ng ilang mga taluktok ng bundok, ang malaking Soul Devouring Blade sa wakas ay sumambulat, humiwalay sa tanikala ng lupa, at diretsyong bumaril patungo kay Xingju. Ngunit ang kakaibang bagay ay ang napakalaking talim na lumalamon ng kaluluwa na kasing laki ng bundok ay talagang lumiit. Mabilis pagkatapos umalis sa mga taluktok ng bundok. Sa huli, naging kasing laki ito ng Blade of Azura at nahulog sa palad ni Xingju. Habang nasa kamay ang Soul Devouring Blade, ang marahas na unos ay agad na hamupa, at ang lugar ay bumalik sa orihinal nitong estado. Si Xingju ay tumingin sa Soul Devouring Blade sa kanyang kamay ng may pananabik. Matapos tingnan ito ng ilang sandali, ngumiti si Xingju ng may kasiyahan, pagkatapos ay tumingin sa battered artifact spirit at sinabing, ang Soul Devouring Blade ay isang Soul Devouring Blade. Sa totoo lang, gusto kong sabihin sa iyo na mula ngayon, teritoryo ko na ito. Diyos ng Digmaan Azura. Kabanata 442, Pagbabago sa sitwasyon. Sa totoo lang, gusto kong sabihin sa iyo na mula ngayon, teritoryo ko na ito. Malakas at malakas ang boses ni Xingju, tumatagos sa bawat sulok ng mundong ito. Habang nasa kamay niya ang Soul Devourer, sa sandaling ito, si Xingju ay parang isang hari na namuno sa mundo. Lahat ng bagay sa mundong ito ay nasa ilalim ng kanyang kontrol. Xingju, huwag kang mayabang. Ako, ang Soul Devourer, ay kayang kontrolin itong Soul Devourer na sinaunang libingan dahil mayroon akong hindi mapaghihiwalay na koneksyon sa sinaunang puntod. Hanggat mamatay ako, babagsak ang sinaunang puntod at hindi ka na mabubuhay. Biglang umungal ang espiritu ng Soul Devourer. Sa sandaling ito, nagsimulang maglabas ng kakaibang enerhiya ang katawan nito. Patuloy na kumakalat ang mga layer ng kakaibang enerhiya, na parabang hinihila nito ang buong sinaunang libingan. Maging ang Soul Devourer sa kamay ni Xingju ay lubhang naapektuhan. Ang pakiramdam na ito ay talagang pagsira sa sarili. Sama-samang mapahamak. Natatakot ako na baka mawalan ng saysay ang wishful thinking mo. Napagtanto na may mali, malamig na bamantong hininga si Xingju. Bahagyang umindayog ang kanyang katawan at nawala. Nang muli siyang lumitaw, nasa harap na siya ng espiritu ng Soul Devourer. Bukod dito, ang makapangyarihang kaliwang kamay ni Xingju ay nakahawak na ng mahigpit sa mukha ng espiritu. Buzz. Kasabay nito, isang walang hangganang kapangyarihan ang kumalat mula sa palad ni Xingju at pumasok sa katawan ng artifact spirit. Sa sandaling iyon, ang mga ripples na ibinigay ng artifact spirit ay tumigil, at ang katawan nito ay naging manhid sa sandaling iyon. Bilang Panginoon nito, alam ng espiritu ang mga pagbabago sa katawan nito ang pinakamahusay. Sa sandaling ito, ginagamit ni Xingju ang kanyang malakas na kapangyarihan para pilitin itong pumirma ng kontrata. Kung magtagumpay si Xingju, kung gayon ang espiritu ay makikipagkompromiso kay Xingju mula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa at maglilingkod kay Xingju bilang Panginoon nito. Maliban kung ito ay mamatay, ito ay magiging alipin ni Xingju magpakailanman. Anong ginagawa mo? Anong ginagawa mo? Hindi ako susuko sa'yo, hindi ako susuko kahit kanino. Nang maramdamang may mali, ang espiritu ng sandata ng Soul Devourer Blade ay sumigaw sa pinakataas ng kanyang mga baga, desperadong sinusubukang kumawala mula sa kontrol ni Xingju. Gayunpaman, sa kasalukuyang lakas nito, ito ay tulad ng paghampas ng bato sa isang itlog. Relax, or else. Masasaktan ka. Nang makitang gustong lumaban ng artifact spirit, tumaas ang mga sulok ng bibig ni Xingju upang bumuo ng kakaibang ngiti. Gayunpaman, pagkatapos ng ngiti, napalitan ito ng hindi mapapantayang mabangis na ekspresyon. Nagbigay siya ng higit na puwersa sa kanyang palad at ang kanyang limang daliri ay malalim na ipinasok sa ilosyong ulo ng artifact spirit. Kasabay nito, isang mas maringal na puwersa ang puwersahang pumasok sa katawan ng artifact spirit at sumalakay dito. Umalangaw sa nakapaligid na kabundukan ang kahabag-habag na tili ng artifact spirit. Nang huminto ang hiyawan, nagbago ang may-ari ng Soul Devouring Ancient Tomb at isang matinding pagbabago ang malapit ng maganap. Sa sandaling iyon, si Xingju ay nakatayo sa hangin sa gitna ng mundong ito. Sa paligid niya, dahan-daang damaloy ang mga sinag ng bahaghari sa paligid niya, na parabang nilalamang nila ang Panginoon ng mundong ito. Makalipas ang ilang sandali, sa wakas ay bumukas ang mahigpit na nakapikit na mga mata ni Xingju. Sa sandaling ito, isang masayang ngiti ang naalis sa gilid ng kanyang bibig. Iyon ay dahil ang lahat ng nauugnay sa Soul Devouring Ancient Tomb ay nasa kontrol na ni Xingju. Ang Soul Devouring Ancient Tomb ay tunay na karapat-dapat na maging banal na lupain ng aking Soul Devouring clan. Mayroong daan-daang napakahalagang spiritual artifact sa Martial Sky Continent, pati na rin ang lahat ng uri ng high grade. Mga pills at treasure pack. Kung ang bawat miyembro ng Soul Devouring clan na papasok sa libingan ay maaari lamang tumagal ng isa, talagang aabutin ng 10,000 taon para mawalan ng laman ang libingan na ito. Dati, binibilang ni Xingju ang mga kayamanan sa libingan, ngunit ang resulta ay lumampas sa kanyang inaasahan. Kaya naman tuwang-tuwa si Xingju. Ang mga kayamanan sa Soul Devouring Ancient Tomb ay sapat na para gawin si Xingju na pinakamayamang tao sa Martial Sky Continent. Siyempre, kailangan niyang alisin ang Immortal Island.
Pagkatapos ng lahat, hindi pa rin alam ni Xingju kung ano ang mga kayamanan sa isla ng Immortal. Mga senior, lumabas na kayo. Pagkatapos ng ilang sandali ng pagkabigla, biglang itinaas ni Xingju ang kanyang kanang braso at iwinagayway ito sa langit. Isang nakakasilaw na liwanag na kulay bahaghari ang kumalat at tumagos sa isang malaking bahagi ng espasyo. Nang mawala ang nakakasilaw na liwanag, libu-libong figure ang lumitaw sa harap nina Xingju at Xingju. Tumingin-tingin sila sa paligid sa kawalan. Ang mga taong ito ay ang Soul Maiden at ang iba pa. Xingju, ikaw. Nagtagumpay, ang Soul Maiden at ang iba pa, na orihinal na nasa kailaliman ng kawalan, ay agad na ipinatawag sa libingan. Lahat sila ay naliligaw, ngunit nang makita nila si Xingju na nakatingin sa kanila na may mahinang ngiti, bigla silang natauhan. Ang kanilang mga mukha ay puno ng kagalakan habang sila ay nagsisiksikan sa paligid ni Xingju. Mga nakatatanda, ngayon na hindi ko lang nakontrol ang Soul Devouring Ancient Tomb, ngunit mayroon din akong isang balitang sasabihin sa inyo, nakangiting sabi ni Xingju. Magandang balita. Ano ang magandang balita ni Xingju? Mabilis na sabihin sa akin. Tanong ni Hanji na may labis na interes nang makita ito. Senior Soul Maiden, ang Soul Devouring Ancient Tomb ay isang napaka-espesyal na lugar. Hanggat umabot ka sa antas ng Combat Emperor, ang mga miyembro ng Soul Devouring Race ay hindi tunay na mamamatay. Sa madaling salita, hindi ka nabubuhay sa ilang espesyal na anyo, ngunit buhay at maayos. Tiningnan ni Xingju ang lahat ng may makahulugang tingin habang nagsasalita siya ng malakas na boses. Ano? Xingju, anong sabi mo? Sabi mo hindi tayo patay. Sigurado ka bang totoo ito? Matapos marinig ang mga salita ni Xingju, ang Soul Maiden ay tila hindi makapaniwala sa kanyang sariling pandinig. Nanlaki ang mga mata nilang lahat habang nakatitig kay Xingju. Maging ang kanilang paghinga ay naging minadali. Mga nakatatanda, sigurado ako na hindi kayo patay. Sa pagtingin sa kawalang paniwala at pananabik sa mga mukha ng lahat, lubos na naiintindihan ni Xingju kung ano ang kanilang nararamdaman sa sandaling ito, kaya nagsalita siya ng may lubos na katiyakan. My God, sa totoo lang hindi tayo patay. Ang galing, ang galing. Ito ay sadyang hindi ka panipaniwala. My God, ako. Wow. Nang biglang bumagsak ang boses ni Xingju, isang pagsabog ng masayang tagay ang umalangaw sa espasyong ito. Ang grupo ng mga Combat Emperors ay parang mga bata, hindi makontrol ang kanilang mga emosyon. Ilan pa nga sa kanila ay umiiyak ng mapait, uhog at luha ang tumatakip sa kanilang mga mukha. Xingju, kung gayon maaari ba tayong bumalik sa kontinente? Kung ikukumpara sa iba, medyo kalmado ang Soul Maiden. Pagkatapos ay tinanong niya si Xingju ng isang mahalagang tanong. Sa totoo lang, ang dahilan kung bakit nabubuhay ka ng libu-libong taon nang hindi nalilimitahan ng iyong habang buhay ay talagang nauugnay sa void space. Ang void space ay may kakaibang enerhiya na maaaring mag-lock sa iyong habang buhay. Hanggat ikaw ay nasa void space, ang iyong habang buhay ay titigil sa pagbaba. Gayunpaman, hanggat umiiral ang void space, hindi ka makakaalis sa Soul Devouring Ancient Tomb. Sa kabaligtaran, hanggat inalis ko ang void space, magagawa mong mabawi ang iyong kalayaan. Sa oras na iyon, ang pagbabalik sa kontinente ay natural na hindi magiging problema. Gayunpaman, mawawala ang iyong immortal na katawan. Sa kabaligtaran, tatanda ka ng higit sa 2 beses na mas mabilis kaysa sa isang ordinaryong tao. Nang marinig ang tanong ng Soul Maiden, mataimtim na tumama ang tingin ni Xingju sa lahat. Xingju, sirain mo ang void space at palabasin kami. Tama, gusto naming lumabas at tingnan kung ano ang itsura ng Hanzan na iyon. Talagang naglakas loob siyang gumawa ng kahiyahiyang bagay. Tama, Xingju, palabasin mo kami. Ang pakikitungo kay Hanzan ay hindi mo lang problema. Siya ang karaniwang kaaway ng Soul Devouring clan natin. Tama, Xingju, may lakas sa mga numero. Ang lakas ni Hanzan ay hindi maliit na bagay. Gayunpaman, kung tayo ay magkakapit kamay at gagamitin ang Soul Devouring Net, hindi siya magiging katapat natin kahit gaano pa siya kalakas. Gayunpaman, pagkatapos magsalita ni Xingju, lahat ng uri ng iyak ay umalangaw mula sa mga angkan. Lahat sila ay may iisang hiling, at iyon ay ang maglakad palabas ng Soul Devouring Ancient Tomb at bumalik sa kontinente upang maghayganti kay Hanzan. Para sa kanila, hindi na problema ang mabilis na pagbaba ng kanilang habang buhay. Ang pinakadakilang hangarin nila ay makamit ang hustisya para sa Soul Devouring clan. Sumusunod si Xingju. Nahaharap sa mainit na dugo ng mga miyembro ng Soul Devouring clan, kumukulo na ang dugo ni Xingju dahil sa impeksyon. Maya-maya pa, magalang niyang itinaas ang mga kamay sa iba't ibang nakatatanda. Gamit ang isang alon ng kanyang manggas, lumitaw ang isang Golden Spirit Gate. Ito ang gate na patungo sa Sky Martial Continent. Swish, swish, swish. Pagkatapos noon, nanguna si Xingju at pumasok sa gate ng espiritu. Sa likuran niya, hindi mabilang na mga tao ang mabilis na sumunod at pumasok dito. Sa labas ng Illusory Moon Valley, sumasayaw ang Esmeralda berdeng damo kasabay ng hangin. Kaiba ito sa ibang bahagi ng kontinente na nababalot ng usok. Lahat ng bagay dito ay lumitaw na napakapayapa. Gayunpaman, ang katahimikang ito ay ganap na nasira ng kumikislap na paggalaw sa kalangitan sa itaas ng damuhan.
Biglang lumitaw ang isang pinto na may nakasulat na Soul Devouring Ancient Tomb. Pagbukas ng pinto, ilang siluwet ang lumabas mula rito. Nang lumabas ang huling silweta mula sa pinto, libu-libong tao na ang nagkukumpulan sa espasyong ito. Lumitaw ang mga siksik na siluwet sa kalangitan at isang walang hanggan na aura ang gamulo sa lahat. Haha, bumalik na ako, bumalik na ako, bumalik talaga ako. Nang lumitaw ang mga miyembro ng Soul Devouring Clan, na nakakulong sa Soul Devouring Ancient Tomb sa loob ng libu-libong taon, ang mga alon ng parang kulog na dagandong ay umalangaw sa kalangitan. Patuloy silang tumingin sa paligid, na para bang mga bata silang unang nakakita ng mundo. Kitang-kita sa mga mukha nila ang labis na kaligayahan sa kanilang mga puso. Sa pagtingin sa walang tigil na pagpalakpak ng mga nakatatanda, isang masayang ngiti ang lumabas sa sulok ng bibig ni Xingju. Lubos na mauunawaan ni Xingju ang nasa sabik na kalagayan ng lahat. Kaya, sa ilalim ng kapaligirang ito, ang mood ni Xingju ay naging lalong masaya. Mula nang malaman niya na miyembro siya ng Soul Devouring Clan, ang iba pang mga clansmen na nakita niya ay matatandang lalaki. Biglang nagkaroon ng napakaraming clansmen sa kanyang tabi, ang pagpapalagayang loob na nagmula sa kanyang bloodline ay naging dahilan ng pambihirang comfortable ni Xingju. Diyos ng Digmaan Azura. Kabanata 443, Magandang Balita. Buzz. Biglang ibinuka ni Xingju ang kanyang palad at sinenyasan ang pinto sa likuran niya. Mabilis na umikot ang maringal na pinto ng Soul Devourer Ancient Tomb. Habang nagbabago ang paligid, naging maliit itong singsing at dahan-daang lumutang patungo kay Xingju. Sa huli, tumpak itong damapo sa hintuturo ni Xingju. Ang singsing ay madilim na itim ang kulay at may ordinaryong hugis. Higit pa rito, walang anumang espesyal na liwanag na nagmumula rito. Sa hitsura nito, parang ordinaryong singsing. Not to mention a spiritual artifact, hindi man lang ito maituturing na isang kayamanan. Gayunpaman, dahil ito ay nabuo mula sa pintuan ng Soul Devourer Ancient Tomb, naakit nito ang mga mausisa na tingin ng lahat. Xingju, binago mo ba ito mula sa Soul Devourer token? Nang makitang nawala ang pinto ng Soul Devourer Ancient Tomb at naging maliit na itim na singsing, hindi napigilan ng Soul Maiden na magtanong kay Xingju. Sa kanyang impresyon, ang Soul Devourer token ay nasa hugis ng isang jade pendant at hindi isang ordinaryong singsing. Senior Hanji, ang Soul Devouring Ancient Tomb ay nasa ilalim ko na. Ang hugis nito ay maaari ding baguhin ayon sa aking kalooban. Ang Soul Devouring Ancient Tomb ay naging isang mundo na maaaring maglaman ng walang katapusang halaga ng mga kayamanan. Ito ay simpleng isang top-grade na storage item. Gamit nito, hindi ko na kailangang isuot ang storage bracelet na ito sa hinaharap. Bilang karagdagan, ang Soul Devourer token ay may espesyal na epekto ng pagtatago ng aura ng isang tao. Ang paggawa nito sa isang singsing ay mas madaling dalhin sa paligid. Sagot ni Xingju na may pagmamalaki sa mukha. Buzz. Habang nagsasalita siya, hinubad niya ang kanyang storage bracelet at inihagis sa ere. Sa sandaling iyon, biglang bumaril ng sinag ng liwanag ang mukhang ordinaryong itim na singsing. Pagkatapos, ang storage bracelet ni Xingju ay sinipsip sa singsing ng sinag ng liwanag na iyon. Ginagamit ang espasyo ng Soul Devourer Ancient Tomb para magimbak ng mga gamit. Ikaw lang ang makakaisip nito. Ang Soul Maiden ay hindi alam kung tatawa o iiyak nang marinig niya ang mga salita ni Xingju. Ang Soul Devourer Ancient Tomb ay ang banal na lupain ng Soul Devourer Clan. Hindi mabilang na miyembro ng Soul Devourer Clan ang nanabik sa lugar na ito. Ngayon, ginamit talaga ito ni Xingju para magimbak ng mga item. Ito ay hindi maisip. Gayunpaman, si Xingju ay kasalukuyang may-ari ng Soul Devourer Ancient Tomb. Talagang may karapatan siyang gamitin ito. Sa makatuwid, ang Soul Maiden ay nakaramdam lamang ng inggit at walang masabi. Sino ta? Lumabas ka. Swish 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 swish. Gayunpaman, habang nag-uusap sina Xingju at Hanji, ang mga ekspresyon ng ilan sa mga miyembro ng Soul Devouring Clan ay biglang nagbago ng husto. Sila ay umungal at kasabay nito, iba't ibang makapangyarihang kasanayan sa militar ang pinakawalan. Sa walang hanggan na presyon, bumaril sila patungo sa puno ng ambon na Illusory Moon Valley. Tumigil ka, ang biglaang pangyayaring ito ay nagulat kay Xingju. Dahil kay Fairy Ying, alam ni Xingju na ang Illusionary Moon Valley ay napakaligtas. Sa makatuwid, hindi niya ginamit ang kanyang kapangyarihan sa kaluluwa. Gayunpaman, hindi niya akalain na ang mga senior na ito ng Spirit Eater Race ay pinalawak ang kanilang kapangyarihan sa kaluluwa hanggang sa limitasyon. Bukod dito, sa sandaling ito, isang aura fluctuation ang lumitaw sa Illusory Moon Valley. Kaya naman lumitaw ang eksena sa harapan niya. Dalawa lang ang tao sa Illusory Moon Valley, ang isa ay si Fairy Ying at ang isa ay si Li Xiaohan. Kung si Fairy Ying, ayos pa rin. Ngunit kung si Li Xiaohan, natakot si Xingju na hindi makayanan ni Li Xiaohan ang mga pag-atake ng napakaraming mababang antas na Combat Emperors. Swish. Sa oras na napagtanto ni Xingju na may mali, ang malaking bilang ng mga martial skill attacks ay bumagsak na sa Illusory Moon Valley. Nang makita ito, gumalaw ang figure ni Xingju at hinabol ang mga pag-ataking iyon, na gustong pigilan sila. Buzz. Gayunpaman, nang gumalaw si Xingju, isang malalim na asul na liwanag ang biglang sumibol mula sa puno ng ambon na Illusory Moon Valley. Ang liwanag na iyon ay tumatagos sa isang walang katulad na malakas na enerhiya, ngunit ito ay kasing dalisay at walang kapintasan gaya ng isang kristal.
Higit pa rito, ang bilis ay napakabilis kaya hindi nakapagsalita ang mga tao. Kahit saan ito dumaan, ang espasyo ay mawawasak. Maging ang martial skills na pinakawalan ng Spirit Eater race ay agad na nilalamon nito. Walang kahit isang ripple ng enerhiya ang nalikha. Napakalakas. Ang aura na ito ay isang high-level combat emperor. Umuwi ka dali. Kasabay ng paglabas ng asul na ilaw, ang lahat mula sa Spirit Eater race ay nakaramdam ng napakalakas na pressure. Ang ganitong uri ng pressure ay maibibigay lamang sa kanila ng isang mataas na antas na combat emperor. Sa makatuwid, sa sandaling ito, sila ay naging abnormal na solemna. Pagharap sa asul na liwanag na tumatama sa kanila, nagsimula silang umatras ng isa-isa. Gayunpaman, kumpara sa pagtataka at pagkataranta ng lahat, si Xingju ay abnormal na nasa sabik. Dahil sa sandaling ito, nakaramdam siya ng sobrang pamilyar na pakiramdam mula sa asul na liwanag. Ang malalim na asul na liwanag na iyon ay napakalakas at ang enerhiyang nasa loob nito ay isang bagay na kahit si Xingju ay kailangang seryosohin. Gayunpaman, nang ang malalim na asul na liwanag na iyon ay hindi malayo sa Xingju, ito ay talagang nawala ng walang anumang babala. Sa sandaling ito, lumitaw sa harap ng lahat ang isang maladiwata na batang babae na nakasuot ng puting damit na may dalisay at magandang mukha. Siya ay walang iba kundi si Li Xiaohan. Kuya Xingju. Nang makita ni Li Xiaohan si Xingju, ang kanyang magandang mukha ay agad na nagpakita ng isang nakakaakit na ngiti. Ang kanyang maselang katawan ay naging isang sinag ng asul na liwanag at nang muling lumitaw, siya ay nasa yakap na ni Xingju. Sa sandaling ito, mahigpit na niyakap ni Xingju ang dilag sa kanyang yakap. Bagamat silang dalawa ay naging mag-asawa na, ang kanilang damdamin para sa isa't isa ay napakalakas. Not to mention na isang taon na silang hiwalay, sobrang namiss nila ang isa't isa kahit ilang araw na silang hindi nagkita. Ngayong nagkabalikan silang dalawa, natural na hindi nila napigilan ang kanilang mga emosyon at nahulog sa isang mapusok na yakap. Li Xiaohan ay naging dahilan upang ang lahat ay maging mapagbantay at mabigla. Nagulat sila na naabot ni Li Xiaohan ang mataas na antas ng Combat Emperor realm sa murang edad, ngunit natatakot din sila sa malakas na lakas ni Li Xiaohan. Dati, inakala nila na hindi maiiwasan ang matinding labanan. Gayunpaman, nang makita nila ang eksena ni Xingju at Li Xiaohan na magkayakap ng mahigpit, agad silang natulala. Dahil kahit gaano sila katanga, masasabi nilang hindi mababaw ang relasyon nilang dalawa. Gayunpaman, hindi nila matanggap na ang dalawang napakalaking pag-iral na ito ay talagang mag-asawa. Hindi talaga simple ang batang ito. Hindi lang outstanding ang talent niya, hindi ko akalain na magkakaroon siya ng ganoong kalakas na manliligaw. Sa pagtingin kina Xingju at Li Xiaohan na magkayakap, ang Soul Maiden ay walang magawa. Dahil naramdaman niya na sina Xingju at Li Xiaohan ay ang dalawang pinaka-nakakatakot na napakapangit na pag-iral sa Sky Martial Continent. Masyadong abnormal ang kombinasyong ito. Xiaohan, bakit ka lumabas? Binaliwala ang mga tingin ng karamihan, bahagyang ibinaling ni Xingju ang kanyang ulo at tiningnan ng munting kagandahan na matagal na niyang hinahangad araw at gabi. Bakas sa mukha niya ang saya habang nagtatanong. Siyempre para matulungan ka. Ang aking asawa ay pumunta sa labanan sa kanyang buhay sa linya. Bilang asawa niya, hindi ako pwedeng tumabi at manood. Nang marinig ang tanong ni Xingju, ang mga mata ni Li Xiaohan ay bahagyang lumiko sa dalawang magagandang crescent moon, na nagpapakita ng isang ngiti na maaaring magpabagsak sa mga lungsod. Pero paano mo nalaman na nandito ako? Nang marinig ang mga salita ni Li Xiaohan, nagulat si Xingju. Si Li Xiaohan ay hindi umalis sa lambak ng mas maaga o huli, ngunit sa mismong oras na sila ay umalis sa Soul Devouring Ancient Tomb. Nangangahulugan ito na matagal nang alam ni Li Xiaohan na lilito sila rito. Kuya Xingju, nakalimutan mo na ba ang ating nakatatandang kapatid na si Ying? Sa kanyang mga banal na kakayahan, ano ang posibleng maitago sa kanya? Pilyong sagot ni Li Xiaohan sa tanong ni Xingju. Si Senior Sister Ying ba? Sa totoo lang, hindi maarok ang lakas ni Ate Ying. Hanggat may gusto siyang malaman, tiyak na hindi ito makakatakas sa kanyang mga mata na may pag-unawa. Kung handang tumulong si Sister Ying, hindi na ako maghahirap ng husto. Iniisip ang nakakatakot na lakas ng engkantong Ying, si Xingju ay nagkunwaring nakakaawang buntong hininga at bamantong hininga. Kuya Xingju, hindi mo masisisi ang kapatid na si Ying para dito. Siya nga ay may kanya-kanyang kahirapan. Kung talagang posible, bakit niya babaliwalay ng ating kaligtasan? Sa tingin ko, ang pagtulong sa amin ng ganito ay ang pinakamaraming magagawa niya. Nakikita ang ekspresyon ni Xingju, nagmamadaling pumunta si Li Xiaohan para aliwin siya. Silly girl, syempre naiintindihan ko si Sister Ying. Benibiro lang kita. Tingnan mo, seryoso ka talaga, haha. Nakatingin sa seryoso ngunit kaibig-ibig na hitsura ni Li Xiaohan, hindi napigilan ni Xingju na matawa. Well, naglakas loob ka talaga na asarin ako. Pagkatapos ay pumunta sa Mysterious Hall at hanapin ang iyong kaaway. Wala na akong pakialam sa'yo. Huwag, Xiaohan, hindi mo ako basta-basta iiwan. Mahal kong asawa, paano mo ako natitiis na talikuran ako? Walang kwenta. Nakapag-des na ako. Nang makita ang kasuklam-suklam ng ngiti sa mukha ni Xingju, ang maliit na mukha ni Li Xiaohan ay agad na naging malamig. Pagkatapos ay tumalikod siya at kumilos na parang gusto niyang bumalik sa Illusory Moon Valley.
Gayunpaman, walang kahihiyang pinigilan siya ni Xingju. Hindi siya natatakot na tumanggi si Li Xiaohan na tulungan siya, ngunit natatakot siya na talagang magalit si Li Xiaohan. Ha? Xingju, ito ba? Maayos ang pag-uusap ni Li Xiaohan at Xingju ng ganito, ngunit ang mga miyembro ng Spirit Eater clan na nakatayo sa gilid ay medyo hindi makapagsalita. Tinatreto talaga sila ni Xingju at Li Xiaohan na parang wala lang. Sa ilalim ng ganoong awkward na sitwasyon, ang lahat ay makatingin lamang sa Soul Maiden. Sa ilalim ng tahimik na pagsusumamo ng lahat, ang Soul Maiden ay walang pagpipilian kundi buksan ang kanyang bibig at hadlangan ang pagbibiro ni Xingju at Li Xiaohan. Muntik ko nang makalimutang ipakilala sa kanila. Xiaohan, ito ang mga seniors ng Spirit Eater clan ko. This is Senior Soul Maiden. Senior, ito ang aking asawa, si Li Xiaohan. Nang marinig ang tanong ng Soul Maiden, sa wakas ay bumalik sa kanyang katinoan si Xingju. Nakatingin sa mga nakatutuwang titig at sa mga pilyong ngiti sa mukha ng kanyang mga nakatatanda, nahihiya silang ipinakilala ni Xingju. Hehe, Kuya Xingju, napakabata pa ni Sister Soul Maiden. Paano mo siya matatawag na senior? Sa tingin ko, dapat mo siyang tawaging sister. Gayunpaman, ang ikinagulat ni Xingju ay tumalikod talaga si Li Xiaohan at pumunta sa tabi ng Soul Maiden. Bukod dito, ipinulupot pa niya ang kanyang mga braso sa braso ng Soul Maiden at inilapit ang mapaglarong mukha sa Soul Maiden. Ito ay isang napakapamilyar na hiba. Ha? Ito. Li Xiaohan, naalarma si Xingju. Kahit na ang Soul Maiden at ang iba pa ay mukhang napakabata, ang kanilang seniority ay mas mataas kaysa kay Xingju. Kung tinawag niya silang kuya, kung gayon. Ayos lang, Xingju. Pakiramdam ko ay makatwiran ang mga salita ni Xiaohan. Sa hinaharap, hindi mo na ako kailangang tawaging senior. Tawagin mo na lang akong sister. Kung hindi, ito ay talagang nagpapatanda sa akin. Ngunit ang higit na ikinagulat ni Xingju ay hindi lamang ang Soul Maiden ang hindi nagalit sa masungit na pag-uugali ni Li Xiaohan, sa halip ay tila sinangayunan niya ito. Bukod dito, sa sandaling ito, hindi niya pinapansin si Xingju at nagsimulang makipag-chat ng matalik kay Li Xiaohan. Mula sa hitsura na ito, silang dalawa ay talagang tila isang pares ng sobrang malapit na magkapatid. Diyos ng Digmaan Azura. Kabanata 444, naririto si Li Xiaohan. Pagkatapos ng maikling pag-uusap ni Li Xiaohan at ng Soul Maiden, sa pamumuno ni Xingju, ang hukbo ng libu-libong miyembro ng Soul Eater clan ay sumugod patungo sa Mystical Palace. Sa special tunnel na binuksan ng dalawang high-rank combat emperors, sina Xingju at Li Xiaohan, ang bilis ng lahat ay tumaas ng husto. Magsisimula na ang mapagpasyang labanan na magtatakda ng kapalaran ng Sky Martial Continent. Hindi na gaanong maingay ang Mystical Palace tulad noong mga nakaraang araw na katatapos lang ng kalamidad. Iyon ay dahil ang daan-daang milyong mamamayan ng Sky Martial Continent ay lumipat na sa iba't ibang bahagi ng kontinente sa ilalim ng proteksyon ng mga miyembro ng Mystical Palace upang muling itayo ang kanilang mga tahanan. Tungkol naman sa Mystical Palace, pumasok na ito sa isang estado ng mahigpit na batas militar. Maraming miyembro ng Mystical Palace ang walang ideya kung bakit ang Palace Master ng Mystical Palace ay napunta sa hiwalay. Ngunit anuman ang mangyari, bilang mga miyembro ng Mystical Palace, kailangan pa rin nilang sundin ang utos ng Palace Master at maglibot sa labas ng Mystical Palace upang pigilan ang sinuman na umatake. Sa sandaling ito, ang ilang high-rank combat emperors ng Mystical Palace ay nakikipag-chat ng magkasama sa mga grupo na 3 hanggang 5. Ngayong dumanas ng matinding dagok ang kontinente, maraming maliliit na puwersa ang nakahanap na ng bagong kampo sa ilalim ng pamumuno ng kanilang mga pinuno. Para sa Sacred Dawn Clan, Demon Refinement Clan, Beast City at Azure Palace, ang 4 na pangunahing puwersa ay ganap na nawala ilang araw na ang nakalipas. Alam na ng maraming miyembro ng Mystical Palace na ang mga Saint Stone ay nasamsam na ng Mystical Palace na may ganap na kapangyarihan. Ang iba pang 4 na puwersa ay natalo na at tumakas na. Kaya't kahit na responsable sila sa pagbabantay sa paligid ng Mystical Palace, hindi sila nag-aalala na may manggahas na saktan ang Mystical Palace. Dahil sa kanilang mga puso, ang Mystical Palace ay ang tunay na Panginoon ng Sky Martial Continent, ang tanging pinuno. Boom, boom, boom. Gayunpaman, habang ang mga bantay ng Zuan Hall na ito ay masayang nag-uusap, ang orihinal na maaraw na kalangitan ay agad na natatakpan ng mga itim na ulap. Nang walang anumang babala, sa oras na nag-react sila, nagbago na ang panahon. Umalingaw ang unos at mahigpit na nakagapos sa kanila ang maraingal na presyon. Wala silang panahon para durugan ang talisman ng komunikasyon sa kanilang mga kamay. Swish. Swish. Sa sandaling ito, maaari lamang silang manood ng may takot sa kanilang mga mata habang ang ilang mga figure ay bumaba mula sa langit at inayos ang kanilang mga sarili sa isang kakaibang porma sayon. Habang parami ng parami ang mga figure na bumababa, ang takot sa kanilang mga puso ay umabot sa limitasyon nito. Kahit na ang kanilang mga katawan ay pinigilan, ang kanilang mga kaluluwa ay hindi. Malinaw nilang naramdaman na ang libu-libong figure na ito ay talagang pawang combat emperors. Libu-libong combat emperors. Ito ay isang bagay na hindi nila maisip. Dapat itong malaman na ang mga Battle Emperors ay napakabihirang sa Sky Martial Continent. Ang bawat isa sa kanila ay maaaring ituring bilang isang dalubhasa sa rurok sa kontinente.
Gayunpaman, mayroong libu-libong Battle Emperor sa harap nila. Ito ay isang bagay na hindi nila matanggap. Pagtingin sa eksenang nasa harapan nila, nagsimulang tumulo ang malaking pawis mula sa ibabaw ng kanilang mga katawan habang marahas silang nanginginig. Ang ilan sa kanila ay hindi matanggap ang katotohanan sa kanilang harapan. Hindi nila napigilan ang maringal na panggigipit at talagang nahin sila. Sa sandaling ito, ang kanilang tiwala sa kapangyarihan ng Zuan Palace ay ganap na bumagsak. Iset up ang formation. Buzz. 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 Sa sandaling ito, ang libu-libong miyembro ng Spirit Eater Clan ay inayos na ang kanilang mga sarili sa isang espesyal na pormasayon at pinalibutan ng napakalaking Zuan Palace. Pagkatapos, biglang umalangaw ang boses ni Hanji. Libu-libong itim na liwanag na haligi ang lumabas mula sa katawan ng lahat at nag-intertwine sa isa't isa. Sa huli, nakabuo sila ng malaking itim na lambat na bumabalot sa napakalaking Zuan Palace. Anong klaseng mysterious formation? Nadagdagan talaga ng husto ang lakas ko. Hindi makapaniwalang sabi ni Li Xiaohan habang nasa formation siya. Hindi lang ang lakas mo ang nadagdagan. Pakiramdam muli ang defensive formation ng Zuan Palace. Itinuro ni Xingju ang pormasayon sa malapit at sinabi kay Li Xiaohan. Oh my God! Ang lakas talaga ng formation ay nabawasan ng husto. Matapos maipakita ang kanyang kaluluwa sa pormasayon, mas nabigla si Li Xiaohan nang malaman na ang lakas ng depensa ng pormasayon ay talagang nabawasan ng malaki. Higit pa rito, mabilis pa rin itong bumababa. Xingju, ayon sa sinabi mo, may isa pang high-level combat emperor sa Zuan Palace maliban kay Hanzan. Hindi maginhawa para sa amin na makialam sa iyong laban. Sa makatuwid, gagamitin namin ang soul capturing net ng buong lakas upang matulungan kang madagdagan ang iyong lakas at bawasan ang lakas ng iyong kalaban. Gayunpaman, ito lang ang magagawa namin. Ang kapalaran ng mga nasa iyong mga kamay ang Spirit Eater Clan at ang Sky Martial Continent. Biglang nalipat ang boses ni Hanji sa tainga ni Xingju at Li Xiaohan. Naunawaan ni na Xingju at Li Xiaohan ang ibig sabihin ni Hanji. Ang soul capturing net ay may parehong epekto sa time-space. Gayunpaman, ang soul capturing net ay ang pinakamalakas na pormasayon ng Spirit Eater Clan pagkatapos ng lahat. Kapag ginamit ito ng buong lakas, ang kapangyarihan nito ay mapapalaki. Gayunpaman, ang taong gumamit ng soul capturing net ay hindi makakasali sa labanan at magagamit lamang ang pormasayon ng buong lakas. Buzz. 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 Matapos hamina ang defensive array ng Mysterious Hall sa isang tiyak na antas, sa wakas ay tumigil ito sa paghina. Sa sandaling ito, isang malakas na defensive barrier ang lumitaw sa paligid ng mga katawan ng libu-libong miyembro ng Soul Devouring Clan. Mula dito, makikita na ang Soul Devouring Net ay ganap na pinakawalan. Muntinghan, pagsamahin natin ang ating lakas at sirain ang pormasyong ito sa isang galaw. Matapos marinig ang mga salita ni Hanji, hindi nagatubili si Xingju at mabilis na kinausap si Li Xiaohan. Sabay kuha ng kanyang Spirit Eater Blade. Oo, matapos marinig ang mga salita ni Xingju, pinilipit ni Li Xiaohan ang kanyang pulso. Sa sandaling ito, isang bolang kristal na mas malaki pa sa kanyang palad ang lumitaw sa kanyang kamay. Ang kristal na bola ay translucent at madilim na asul ang kulay. Ang pinakanakakagulat ay mayroong isang figure na lumulutang sa bolang kristal. Isa itong humanoid figure na may matulis na tenga. Para itong mahimbing na natutulog habang nakakulot at nakalutang sa bolang kristal. Ang kakaibang bolang kristal na ito ang nagparamdam kay Xingju ng malakas na enerhiya. Ito ay talagang isang middle-level spiritual artifact. Si Sister Ying talaga ang bias. Si Li Xiaohan ay gumagamit pa rin ng low-level spiritual artifact noon, ngunit ngayon, gumagamit siya ng middle-level spiritual artifact. Bilang karagdagan, si Li Xiaohan ay nakalusot mula sa low-level combat emperor hanggang sa high-level combat emperor sa isang taon. Ito ang resulta ng mapait na patanim. Si Xingju, na nakaranas ng maraming pagsubok at kapigatian, ay hindi maiwasang mainggit. Gayunpaman, alam din niya na lahat iyon ay salamat kay Fairy Ying. Sa pag-iisip nito, hindi napigilan ni Xingju na mapabuntong hininga. Makikitang sobrang mahal na mahal ni Fairy Ying ang alagad niyang ito. Spirit Eater Blade. Bagamat napabuntong hininga si Xingju, hindi siya tumigil sa kanyang pagkilos. Halos sabay-sabay nang ilabas ni Li Xiaohan ang kakaibang bolang kristal, ang Spirit Eater Blade sa kamay ni Xingju ay gumuhit na ng napakagandang arco sa espasyo sa harapan niya. Kasabay nito, isang malakas na black slash ang binaril patungo sa defensive formation ng Zuan Palace. Huhuhuhu. Ang itim na slash na iyon ay nasa hugis ng isang crescent moon. Habang umaalon, gumawa ito ng sunod-sunod na tunog ng pagsipol. Gayunpaman, ang tunog na ito na tila isang bug zone ng hangin ay nagbigay sa mga tao ng isang uri ng takot sa kanilang mga puso. Parang may hindi mabilang na mga demonyong nakatago sa lalim ng tunog na iyon. Para sa mga demonyong iyon, sila ang makapangyarihang puwersa sa slash na ito. Binding Crystal. Nang gamitin ni Xingju ang Spirit Eater Blade para maglunsad ng malakas na pag-atake, ibinuka ni Li Xiaohan ang kanyang mga palad at hinawakan ang kristal sa kanyang mga palad. Pagkatapos noon, bigla niya itong itinulak. Swish 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 swish. Kasabay nito, biglang nagising ang misteryosong nilalang na natutulog sa bolang kristal at naglabas ng nakakasilaw na ningning mula sa mga mata nito.
Kasunod nito, ang hindi mabilang na malalim na asul na liwanag na katawan ay lumabas mula rito. Ang makapal na siksik na magagaan na katawan ay nagsama-sama tulad ng isang mutated rainstorm o isang malalim na asul na meteor shower. Gayunpaman, ang labis na ikinagulat ni Xingju ay ang kapangyarihan sa loob nito ay talagang hindi mas mababa sa kanyang slash. Boom! Boom! Ang pag-atake ng isang middle-level spiritual artifact ay hindi dapat maliitin. Sa ilalim ng pagbitay kina Xingju at Li Xiaohan, ang kapangyarihan ay pinakawalan hanggang sa limitasyon. Sa sandaling iyon nang magbanggaan ang dalawang pag-atake sa defensive formation ng Mysterious Palace, isang malakas na pagsabog ang kumalat. Sa sandaling ito, ang lupa sa loob ng radius na ilang 10,000 milya ay marahas na ng ineg. Hindi mabilang na malalalim na bitak ang kumalat at unti-unting gumuho ang walang katulad na malakas na depensibong pormasayon. Pagkaraan ng maikling sandali, tuluyang nawala ang defensive formation ng Mysterious Palace. Ang napakalaking mahiwagang palasyo ay lumitaw sa harap ng mga mata ng lahat. Xingju, ang lakas ng loob mo. Hinayaan kitang bumalik noon, pero talagang naglakas loob kang ligawan si kamatayan ngayon. Ngunit sa sandaling ito, isang dumadagandong na dagandong ang biglang umalangaw mula sa kaibuturan ng mahiwagang palasyo at dahan-dahang umalangaw sa kalangitan. Swish! Pagkatapos noon, dalawang sinag ng liwanag ang bumaril mula sa kailaliman. Nang mawala ang liwanag, dalawang figure ang lumitaw sa linya ng paningin ni Xingju. Silang dalawa ay ang master ng palasyo ng Mystical Hall, si Dugu Haoyu, at ang misteryosong lalaki, si Han Zan. Matapos ang hitsura ng dalawa, hindi mabilang na mga miyembro ng Mysterious Palace ang lumabas din sa palasyo. Gayunpaman, sa sandaling ito, wala ni isa sa kanila ang sumunod sa kanila sa langit. Iyon ay dahil ganap silang natulala sa soul capturing net na tumakip sa kalangitan at sa libu-libong figure. Soul capturing net. Paano ito posible? Paano magkakaroon ng napakaraming survivor ng Spirit Eater Clan? Bilang miyembro ng Spirit Eater Clan, agad na nakilala ni Han Zan ang pormasayon sa kanyang harapan. Ito ay ang soul capturing net ng Spirit Eater Clan. Higit pa rito, ang soul capturing net ay maaari lamang gamitin ng mga miyembro ng Spirit Eater Clan. Kaya nang makilala ni Han Zan ang soul capturing net, hindi niya maiwasang mabigla. Kaagad pagkatapos, mabilis niyang inilibot ang tingin sa paligid. Hindi siya makapaniwala na napakaraming nakaligtas sa Spirit Eater Clan na personal niyang nilipot. Higit pa rito, taglay pa rin nila ang napakalakas na puwersa. Little Sister Hanji, bakit ikaw? Nang dama po ang tingin ni Han Zan kay Hanji, agad siyang natigilan. May bahid ng pagtataka sa madilim niyang mga mata. Little Sister. Ang lakas ng loob mo tawagin mo ako ng ganun. Ang tawaging Little Sister ng isang kontrabida na pumatay sa kanyang angkan ay isang insulto lang sa akin. Bagamat si Han Zan ay nakasuot ng itim na balabal at ang kanyang mukha ay ganap na natatakpan, makumpirma ni Hanji na siya si Han Zan mula sa kanyang boses lamang. Diyos ng Digmaan Azura. Kabanata 445, Pagkikita ng Magkapatid. Haha, parang alam mo na lahat. Gayunpaman, hindi na ito mahalaga sa akin. Kaya lang hindi ko naisip na kailangan kong patayin ang sarili kong kapatid gamit ang sarili kong mga kamay ngayon. Unpredictable talaga ang buhay. Matapos marinig ang akusasyon ni Hanji, ang balabal ni Han Zan ay biglang nagbuga ng malamig na tawa at bahagyang buntong hininga. Mula sa kanyang mga salita, talagang handa siyang patayin din si Hanji. Makikita na napagpasyahan na niyang patayin si Xingju at ang iba pa. Gusto mo kaming patayin? Tingnan natin kung may lakas ka para gawin yan. Mamatay. Swish. Sa sandaling lumitaw sina Han Zan at Dugu Haoyu, ang galit sa puso ni Xingju ay nagsimulang mag-alab ng hindi mapigilan. Sa sandaling ito, siya ay nag-aalab na sa galit at ang kanyang katwiran ay ganap na nilamon ng puot. Sa isang talon, sumugod siya patungo kay Han Zan na may hawak na talam na lumalamon sa kaluluwa sa kanyang kamay. Brother Xingju. Nang makitang sisalikay si Xingju sa sandaling sabihin niya iyon, hindi nang ahas si Li Xiaohan na mag-alinlangan at mabilis na sumunod sa kanyang likuran. Sa sandaling ito, ang dalawa sa kanila ay nagpakawalan ng kanilang lakas bilang high-level combat emperors nang walang pagpipigil. Masyadong mabilis ang kanilang pag-aalinlangan, at naging malabo na ang mga figure nilang dalawa. Ang tanging nakikita ng mata ay ang napakatinding pressure. Kasunod nito, ang dalawang malabong figure ay bumaril kay Han Zan at Dugu Haoyu. Napakalakas. Sila talaga ang mga high-level combat emperors. Hindi nagpipigil sina Xingju at Li Xiaohan. Lahat sa loob ng radius na 10,000 milyong milya ay naapektuhan. Ang mga eksperto ng Mystical Palace na nasa Mystical Palace ay malinaw na nakaramdam ng walang hanggan na presyon. Sa ilang sandali, lubos silang nabigla kina Xingju at Li Xiaohan. Naabot mo talaga ang high-level combat emperor sa ganoong kaikling panahon. Hindi lang iyon. Hindi ko ine-expect na masusupal mo ang Soul Devouring Blade. Parang minamaliit talaga kita. Ito dapat ang pambihirang manliligaw mo. Gaya ng inaasahan, pareho silang mga halimaw na henyo. Mukhang hindi na talaga natin mapapabalik ang tigre sa bundok. Ang pressure na pinakawalan ni Xingju at Li Xiaohan ay nakaapekto sa buong Mysterious Hall. Hindi banggitin ang pagbabago ng kalangitan, maging ang kalawakan mismo ay kitang-kitang ng ineg. Gayunpaman, hindi nagbago ang ekspresyon ni Han Zan sa harap ng ganoong pressure.
Kasing tatag siya ng bundok habang nakatitig sa dalawang figurang sumusugod. Buzz. Biglang pinaikot ni Hanzan ang kanyang pulso at isang malaking itim na espada ang lumitaw sa kanyang kamay. Ito ay ang middle-level spiritual artifact, ang Black Curse Longsword. Black Curse, halika at kilalanin mo ang dati mong kaibigan sa akin. Matapos makuha ang Black Curse Sword, lumundag si Soul Slash at sumugod patungo kay Xingju. Kasabay nito, ang Black Curse Sword ay naglabas ng sumisikat na itim na gas. Ito ay ang soul power ng Soul Eater Clan. Ang kakaibang bagay ay ang isang pares ng mga puting mag-aaral ay nag-condense sa loob ng gas. Sa sandaling ito, ang aura ng Black Curse Sword ay agad na tumaas ng ilang beses. Hindi lang ikaw ang may kapangyarihan ng Soul Eater Clan. Nang makita ito, malamig na ngumuso si Xingju. Kasabay nito, ibinuhos niya ang kanyang soul power sa Soul Devouring Blade sa kanyang kamay nang hindi nagpipigil. Sa sandaling ito, ang Soul Devouring Blade ay sumailalim sa pagbabagong katulad ng Black Curse Sword. Ang umaalon na soul power ay parang apoy na bumabalot sa talam ng Soul Devouring Blade. Higit pa rito, isang pares ng mga puting estudyante ang lumitaw sa talam. Sa sandaling ito, lumitaw din ang aura ng artifact spirit ng Soul Devouring Blade. Ang kapangyarihan ng Soul Devouring Blade ay umabot na sa limitasyon nito. Clang! Sa isang kisap mata, nauna na silang dalawa sa isa't isa. Habang kumikislap ang itim na ilaw, ang Soul Devouring Blade at ang Black Curse Sword, ang dalawang middle-grade spiritual artifacts na may malalim na relasyon sa isa't isa, ay mahigpit na nauugnay sa isa't isa. Gayunpaman, ang tila ordinaryong paghaharap na ito ay nagdulot ng malaking pagbabago sa nakapalibot na espasyo. Sa sandaling ito, ang espasyo ng ilang libong talampakan sa paligid ng Xingju at Hanzan ay ganap na nagkawatak-watak. Pati ang gusali ng Mysterious Hall ay naapektuhan. Swish! 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 Clang! 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 Bago mapagpasyahan ng isang mananalo sa unang palitan, sunod-sunod na dumating ang ilang madilim at malamig na ilaw. Matapos gumuhit ng napakarilag na arco sa hangin, sa wakas ay nagkaugnay sila sa isa't isa. Sa tuwing sila ay mag-aaway, isang walang kapantay na malakas na alon ng enerhiya ang lalabas. Sa tuwing sila ay mag-aaway, isang nakakatalom na tunog ang maririnig. Sa isang iglap lang, ang Punishment Execution at Soul Slash ay nagkasagupaan na ng hindi mabilang na beses. Sa sobrang bilis ng kanilang dalawa ay walang malinaw na nakikita ang kanilang mga galaw. Naririnig na lamang nila ang tuloy-tuloy na tunog ng dalawang talom na nagsasalpukan. Ang nakikita nila ay ang espasyong patuloy na gumuguho sa kanilang dalawa, at ang pagkasira ay mabilis pa ring lumalawak. Hindi dapat maliitin ang kapangyarihan nilang dalawa. Pati ang mga gusali ng Mysterious Hall, na protektado ng isang hadlang, ay naapektuhan. Hindi mabilang na nagtataas ang mga gusali ang gumuho, at maging ang malalalim na bitak ay lumitaw sa lupa. Tumakbo ka, kung magtatagal pa tayo dito, mamamatay tayo sa pressure na ito. Bagamat hindi ito sinasadya, ang napakalakas na puwersa ay hindi isang bagay na kayang tiisin ng initial stage Combat Emperors at Combat Emperors ng Mysterious Hall. Sa sandaling ito, marami sa mahihinang Combat Emperors ang hindi makalaban sa malakas na pressure. Hindi nila napigilan ang kanilang mga kaluluwa at sumabog ang isa-isa. Para sa mas malalakas na Combat Emperors, mabilis silang tumakas palabas ng Mysterious Hall. Kakaiba. Sa ilalim ng Soul Devouring Net, si Hanzan, na isa ring high-stage Combat Emperor, ay hindi dapat maging katapat ni Xingju. Gayunpaman, mayroong isang malakas na puwersa sa kanyang katawan na nagbigay daan sa kanya upang labanan si Xingju ng hindi talunan. Napakakakaiba ng puwersang ito. Hindi ito kabilang sa Spirit Eater Clan. Hindi kaya. Ito kaya ang kapangyarihan ng Saint Stone na binanggit ni Xingju. Sa pagtingin sa matinding labanan sa pagitan ni Xingju at Hanzan, hindi maiwasan ang Soul Maiden na kumunat ang kanyang mga kilay. Laking gulat niya nang matuklasan na ang panggigipit ng Soul Devouring Net kay Hanzan ay talagang na-neutralize ng kakaibang puwersa. Ang puwersang ito ang nagbigay daan kay Hanzan na lumaban kay Xingju. Binding Crystal. Nang makitang si Xingju at Hanzan ay nasa isang pagkapatas, sa wakas ay hindi napigilan ni Li Xiaohan na tulungan si Xingju. Habang winawagayway niya ang Binding Crystal sa kanyang kamay, muling bumaril ang hindi mabilang na malalim na asul na liwanag na katawan. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, tila mas malakas sila kaysa dati. Bumaril sila patungo kay Hanzan nang may ganap na katumpakan. Bang! 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 Gayunpaman, sa sandaling ito, isang figure ang biglang lumitaw na parang multo sa harap ng malalim na asul na liwanag na parang meteor shower. Ang figure ay mabilis na kumikislap at ang pag-atake ni Li Xiaohan ay ganap na naharang. Little girl, ang kalaban mo ay ako. Matapos harangin ang lahat ng pag-atake ni Li Xiaohan, lumitaw muli ang figure. Ito ay ang Palace Master ng Mystical Palace, ang papay ni Hanzan, si Dugu Haoyu. Sa tingin mo kaya mo? Bagamat si Dugu Haoyu ay isa ring mataas na antas na Combat Emperor, ang kanyang spiritual weapon ay isang mababang grade spiritual weapon lamang. Ang pagkakaiba sa pagitan ng mga grado ng spiritual weapons ay tulad ng pagkakaiba sa pagitan ng mga cultivator. Sa makatuwid, hindi man lang inilagay ni Li Xiaohan si Dugu Haoyu sa kanyang mga mata. Mamatay. Buzz.
Habang nagsasalita siya, pinagsama ni Li Xiaohan ang kanyang kakaibang Phantom Moon Energy sa bowl ng kristal. Pagkatapos noon, ang bowl ng kristal ay nagbuga ng napakasilaw na malalim na asul na liwanag. Ang liwanag ay nakasabit sa gitna ng hangin, tulad ng isang malalim na asul na araw na sumisikat sa lupa. Swoosh! Swoosh! Habang kumikinang ang nakakasilaw na liwanag, hindi mabilang na mga huni ang maririnig. Sa oras na nag-react si Dugu Haoyu, hindi mabilang na malalim na asul na ilaw ang bumaril patungo sa kanya. Sa pagkakataong ito, ang enerhiya sa loob ng bawat liwanag ay mas malakas kaysa dati. Kay, batang babae, mayroon kang ilang mga kasanayan. Sa pagharap sa napakalakas na pag-atake, ngumiti si Dugu Haoyu at nagpakita ng bakas ng pang-aalipusta. Pagkatapos nito, hinawakan niya ang wave guiding sword at lumipad patungo sa napakalaking pag-atake. Huhu. Ang isang indayog ng wave guiding sword ay lilikha ng 1,000 patong ng alon. Ang mga patong ng alon ay nakasalansan sa ibabaw ng bawat isa, na bumubuo ng isang marilag na agos sa kalangitan. Kasunod ng pagindayog ng wave guiding sword, ang talim ng espada ay lumundag at lumundag. Sa sandaling ito ay sumasabog sa pag-atake ni Li Xiaohan. Boom! Bagamat ang lakas ng mga alon ay malayo sa asul na mahinang ulan ni Li Xiaohan, sa ilalim ng suporta ng mahimalang lakas ni Dugu Haoyu, pilit itong nakipag-ugnay sa pag-atake ni Li Xiaohan at hindi natalo. Swish! 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 Dalawang kahangahangang pag-atake ang nagbanggaan sa isa't isa. Kasabay ng maningning na asul na alon, ang mga dambuhalang alon ay parang mga talon na bumagsak mula sa langit at bumuhos patungo sa lupa. Kung ikukumpara sa malapit na labanan sa pagitan ni Xingju at Han Zan, ang labanan sa pagitan ni Li Xiaohan at Dugu Haoyu ay higit na nakasisilaw. Buzz! Kumalat ang napakalakas na ripple ng enerhiya, na tinatakpan ang paningin ni Dugu Haoyu at Li Xiaohan. Gayunpaman, nang maisip ni Dugu Haoyu na matagumpay niyang napigilan ang pag-atake ni Li Xiaohan, isang huni na tunog ang biglang umalangaw mula sa tapat ng energy ripple. Masama ito. Ang nakaraang pag-atake ay talagang isang pagkukunwari. Ang biglaang pagbabagong ito ng mga pangyayari ay naging sanhi ng pagbabago ng ekspresyon ni Dugu Haoyu. Bagamat hindi niya malinaw na makita ang tunay na anyo ng pag-ataking ito, malinaw niyang naramdaman sa pamamagitan ng kanyang espiritual na lakas na ang lugar at ang kapangyarihang nasa loob ng pag-ataking ito ay higit na nahihigitin ng kanyang mga naunang pag-atake. Nahulog na talaga siya rito. Bata, talagang minamaliit kita. Gayunpaman, ang Palace Master na ito ay hindi kasing daling pakitunguhan gaya ng iniisip mo. Heaven-breaking Divine Thunder. Li Xiaohan ay napakabilis at sumasakop sa isang malaking lugar. Laban sa gayong pag-atake, walang paraan si Dugu Haoyu para umatras. Ang tanging pag-asa niya ay gamitin ang opensa bilang depensa. Sa mahalagang sandali na ito, sa wakas ay ginamit niya ang kanyang pinakamalakas na martial technique, ang Heaven-ranked Divine Lightning. Buzz! 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 Kasunod ng mabilis na paggalaw ng ilang malalalim na asul na ahas ng kidlat, isang maringal na haligi ng kidlat ang bumaril patungo kay Li Xiaohan. Sa sandaling lumitaw ang Heaven-breaking Divine Lightning, nagbago ang kulay ng langit at ng inag ang lupa. Ang Heaven-ranked martial technique ay talagang karapat-dapat sa pangalan nito. Buzz! Sa sandaling ito, ang pag-atake ni Li Xiaohan sa wakas ay tumagos sa maringal na alon ng enerhiya at inihayag ang tunay na anyo nito. Ito ay talagang isang malalim na asul na liwanag na haligi na ilang libong talampakan ang kapal. Umalangaw ang mga hagong tunog mula sa loob ng liwanag na haligi. Ang mga huni na tunog ay talagang nagmula sa kailaliman ng liwanag na haligi. May parang buhawi na bagay na mabilis na umiikot sa kailaliman ng liwanag na haligi. Higit pa rito, naglalaman ito ng mapangwasak na kapangyarihan. Sa mga tuntunin ng lakas ng Light Pillar, ito ay talagang hindi kahit kaunting mas mahina kaysa sa Heaven-ranked Divine Lightning ni Dugu Haoyu. Sa katunayan, ito ay bahagyang mas malakas.